الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay magbibigyan na naman tayo ng karagdagang kaalaman sa ating mga kapatid na lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nagtatanong kung saan hirap na hirap silang magsala kapag sila ay nasa paglalakbay o kaya ay kapag sila ay nasa daan. Para bang ang iniisip nila ang pagdarasal ay isinasagawa lamang sa bahay o isinasagawa lamang sa masjid. So hindi sila makapagsala kapag wala sila sa masjid o wala sila sa bahay. Alam niyo mga kapatid, kahit saan tayo mapadpad, kinakailangan natin maisagawa ang sala. Hindi natin pwedeng ipagpaliban ito. Kasi mayroong pag iba na sa kanila magsasala pagdating pa ng bahay. So yan po yung tatalakay natin ngayon. Ito lang po. Okay. Alam natin na mayroon tayong iba't ibang trabaho, mayroon tayong iba't ibang lugar na pinupuntahan, may kanya-kanyang gawain ng bawat isa. So wag niyo pong hintayin na saka po kayo magsasala ay pagdating pa sa bahay. Yung iba, hindi makapagsala ng zuhur, hindi makapagsala ng asar, maghrib. Minsan abutan pa ng maghrib, hindi pa makapagsala. Hindi po pinahihintulutan sa batas ng Islam na hindi ka makapagsala ng duhur, asar at abutan ka ng maghrib na hindi po kayo makapagsala. Alam niyo po mga kapatid, huwag niyo pong pahirapan ang inyong sarili. Kasi kahit saan po tayo, pwede po tayo magsala eh. Hindi lang po kinakailangan ay makapagsala ka lang, kinakailangan sa bahay, sa komportabling lugar, o kaya ay sa masjid. Kahit saan po tayo abutan ng sala, ay isagawa po natin ang sala. Meron lang po tayong iiwasan na lugar. Babanggitin ko mamaya yung mga lugar na iiwasan lang natin na may isagawa ang sala sa lugar na yon. Basahin natin ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa usaping ito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay special ito sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, special. Itong umma na ito, tayo, napaka-special po natin. Bakit? Hindi po kagaya noon sa mga tao noon. Hindi sila pwedeng magsala, hindi sila pwedeng magdasal maliban sa lugar ng dasalan. Yan pong pagkakaiba natin. Binigyan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan tayo ng isang bagay na hindi po ibinigay noon sa mga tao. Ano 'yon? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Waj'alat lil ardu masjida wa tahura." So wala nang dahilan para hindi ka magsala. Walang dahilan para hindi ka magsala. Bakit? Kasi lahat ng lupain sa mundo, kahit saan ka mapadpad, ay kinakailangan mong pwede kang magsala. Masjid lahat yan. Lahat ng lupain sa mundo ay masjid. At kung walang tubig, yung lupa na yan, gagamitin mo rin sa tayammum. So ano pa ang dahilan para hindi ka magsala sa takdang oras? Ang daming reklamo yung mga kapatid na walang masjid, walang sadyada. Hindi lang po tayo makapagsala dahil may sadyada. Yung sadyada po, ano ba yung sadyada na tinatawag ko? Yung sadyada yung nilalatag natin sa harapan natin para magsagawa ng sala. Hindi po obligado yan. Kahit naman nawala yan, makapagsala pa rin tayo. Wag po natin hintayin na abutan tayo ng maghrib, abutan tayo ng isya, tapos ang zuhur at asar, hindi po natin naisagawa sa takdang oras nito. Isagawa po natin ng sala, basta inabutan tayo ng oras ng sala, at malinis naman yung lugar na yan, magsala ka. Hindi naman po kinakailangan sa masjid ka pa dapat pumunta para makapagsala. Kung malayo po ang masjid, hindi po kinakailangan na makarating ka pa sa bahay mo, sister, bago ka magsala. Ikaw, brother, hindi obligado na kung magsasagawa ka ng sala, kinakailangan pa talaga sa masjid bago ka magsagawa ng sala. Hindi po kinakailangan yon. Kapag dumating ang oras ng sala, at ikaw ay nasa daan, nasa paglalakbay, nasa lakad, magsala po kayo agad. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Waju'ilat lil ardu masjida," at ginawa sa akin ng Allah ang lahat ng lupain sa mundo na masjid.
Kahit saan ka abutan ng sala, magsala ka dyan. Watahura, wala kang pangudo? Nagrereklamo ka dahil walang tubig pangudo? Huwag mong hintayin na abutin ka pa ng gabi bago ka magsala kasi walang tubig. Pwede ka magtayammum. Paano nga ba magtayammum? Napakadali po mga kapatid. Ang pagtatayammum, itong dalawang palad ko, ipapalo ko lang ito sa lupa. Halimbawa po, ito pong dingding na to, itong dingding na to, at may alikabok, ipapalo ko lang ganyan na isang beses. Ganun lang po. Okay, so siyempre, alam natin na may konting alikabok yan kasi ang lahat naman ng dingding, hindi naman maiwasan, may mga alikabok yan, yung sa sahig. So, itong palad ko, ipahaplos ko lang ito ng isang beses sa aking mukha, din dito sa kanan ng isang beses, sa kaliwa ng isang beses, pwede na ako magsala. Pwede na ako magdasal. Yan po ang tayammum. So wala lang dahilan para hindi tayo magsala sa takdang oras at wala kang dahilan para hindi ka magsala dahil walang tubig. Ganun lang po kadali. Ipalo mo lang itong palad mo sa dingding, sa buhangin, sa may puno. Ipalo mo lang itong palad. Isang beses lang po. Ang importante, alam natin na may alikabok yung pinagpaluan natin. Then, ihaplos mo sa mukha mo ng isang beses. Isang beses lang po. Din sa kanan, isang beses. Din sa kaliwa, isang beses. Ganun lang po kadali. Yan po ang tinatawag na tinatayammum. Pwede ka na magsala. At hindi po makapagsala tayo dahil kinakailangan pa natin ng sadyada, yung nilalatag natin na parang carpet. Pwede ka magsala, brothers and sisters, kahit na lupa yung pagsasalahan mo. Kasi marumi eh. Madudumihan yung mukha ko. So dahil lang sa marurumihan ng mukha mo ng alikabok o lupa, hindi ka magsasala? Magsala po tayo kapatid dahil hindi naman po marumi ang lupa na yan eh. Ang lupa ay dalisay at malinis. Waju'ilat lil ardu masjida wa tahura. Dalisay po ang lupa. Kaya ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati, kaya ang sino man na lalaki o babae mula sa aking umma, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man sa aking umma, tayo yun, ang abutan ng sala, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus sala, falyusalli. Kaya ang sino man sa aking umma, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mapababae man o lalaki, kahit saan kayo, sabi ng propeta, mapadpad. Kahit saan kayo mapadpad, sa eroplano, o hindi natin may isagawa yung sala sa tagdang oras niya, kasi mauubos yung oras sa daan, magsala ka, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit saan ka abutan ng sala. Bakit? Kasi lahat ng lupain ay masjid. Kaya walang dahilan para ipagpaliban natin ang sala. So, unang-una, isagawa natin ang sala sa lupa. Dapat may isagawa natin ito ng kumplito, na may takbiratul ihram, may ruku, at saka may sujud. Yan po dapat ang pagsasagawa ng sala. Kung ikaw naman ay nasa jeep, nasa bus, hintayin mo muna makababa. Kung ikaw ay nasa loob ng jeep, nasa loob ng bus, nakasakay ng motorsiklo, nakasakay ng motor, nakasakay ng eroplano, ito po ang kaalaman dyan. Ang gagawin po muna natin, kapag ka, halimbawa po, from Manila to Cotabato, halimbawa dun sa lugar ko, Manila to Cotabato, nasa mga 1-2 oras po yan. Kapag aalis ako ng alas 12 ng tanghali at aabot ako sa Cotabato ng alas 2, so hindi po ako pwedeng magsala sa eroplano. Bakit? Kasi aabutan ko kasi ang oras ng sala pagdating ko. Ganun din pag nakasakay ka ng motor, nakasakay ka ng jeep, nakasakay ka ng bus, nakasakay ka ng tren, kapag ka yung oras pa po ng sala ay aabutan nyo pa po pagdating nyo sa bahay nyo, huwag kayong magsala ng obligadong sala sa loob ng sasakyan. Bakit? Kasi pagdating mo kasi sa bahay mo, pagdating mo sa lugar na pupuntahan mo, ay aabutan mo pa ang oras ng sala. So huwag tayong magsala ng obligadong sala habang tayo ay nasa loob ng sasakyan. Maliban kung ang sala ay mauubos po ang kanyang oras habang ikaw ay nasa loob ng sasakyan. At mahirap sa atin na bumaba. Pero, kung kaya mong bumaba, sa loob ng sasakyan na yan, pwede mong parahin, pwede mong patigilin yung sasakyan para isagawa yung pagdarasal at hindi ka naman may iwanan at hindi ka naman mapapahamak pagka iniwanan ka nila. O halimbawa, marami namang dumadaan na sasakyan, kailangan mong bumaba. Kailangan mong bumaba sa jeep.
kailangan mong bumaba sa bus, kailangan mong bumaba sa motorsiklo, kailangan mong bumaba sa anumang sasakyan para isagawa ang sala sa kumplitong kaparaanan nito. Ganun po dapat ang gagawin natin. Pero, kung sakali na kapag bumaba ako sa sasakyan na yan, ay wala akong masasakyan, pwedeng delikado yung bababaan ko, mapapahamak ako sa lugar na yan, pagka nagsala ako at bumaba at wala na akong masasakyan, hindi na ako makauwi. So dito, magsala ka kahit nasa loob ka ng sasakyan. Magsala ka kahit sa loob ng bus, kahit sa loob ng eroplano. Kung sakali na mauubos yung oras ng sala habang ikaw ay nasa sasakyan, isagawa mo yung sala sa loob ng sasakyan. At inuulit ko, kung mauubos ang sala sa loob ng sasakyan. Halimbawa, maglalakbay ako ng alas 12 o alas 11, darating ako sa lugar na pupuntahan ko, asar na. Darating ako doon is oras na po ng asar. So, anong gagawin ko ngayon? Dahil oras na po ng asar, pagdating ko doon, nakalagay naman sa ticket, sa boarding pass, na ang dating ko is asar o magrib na, magsasagawa ako ng sala sa loob na ng sasakyan. Sa kaparaanan, na dapat makumplito ko pa rin po yung sala, ang kanyang sujud, ang kanyang ruko. Pero kung mahirap po magsujud at magruko habang ikaw ay nasa loob ng sasakyan, isagawa mo lang yung sala sa kaparaanan na yung kaya mo lang. Tungkol naman po sa kibla, itanong natin kung saan yung kibla. Kung mahirap pong iharap sa kibla, wala pong pagdadasalan, halimbawa, magsasala tayo kahit saan tayo nakaharap. Kahit saan tayo nakaharap. Fattakullaha mastata'tum. Katakutan natin ng Allah sa abot ng ating makakaya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ka pipilitin ng Allah sa bagay na hindi mo kaya. Pero, kung sakali na komportable po yung sasakyan mo, kagaya ng eroplano, hindi po tayo pwedeng magsagawa ng sala na nakaupo agad. Bakit? Magtanong muna tayo sa stewardess. Itanong natin sa kanila kung pwede ba tayong magsala doon sa bakanting lugar na yon. Then isagawa natin ng sala ng nakaruko at nakasujud. Sabi niya hindi pwede. Pag sinabi ng stewardess o nagtatrabaho sa eroplano na hindi pwede magsagawa ng pagdarasal doon o kahit saang lugar doon na pwede mo may sagawa yung pagdarasal sa kumplitong kaparaanan, ang choice na lang natin sa upuan. Sa upuan na lang. Ngayon, pag nagsala ka doon sa upuan, kailangan mong tumayo. Kailangan mo pa rin tumayo. Doon sa pagdadasalan mo sa eroplano. Tatayo ka, dahil yung ruko, siyempre hindi mo masyadong maisagawa ang ruko ng kumpleto kasi malapit lang yung kaharap mong upuan. So, ibaba mo lang yung ulo mo. Upo ka, pagdating ng ruko, upo ka din ruko, din yung sujud, mas ibaba mo yung ulo mo. Hindi ka nakaharap sa kibla, hindi po problema yun kung hindi ka nakaharap sa kibla kasi hindi ka naman pipilitin ng Allah kung hindi ka naman nakaharap sa kibla. Pero inuulit ko, hanggat maaari, hanapin natin yung lugar, yung bakanting lugar na pwede tayong magsagawa ng sala sa daanan. Ganon din po sa bus. Halimbawa, naglalakbay po yung bus, tapos yung paglalakbay mo, mauubos yung oras ng sala sa daanan. Aabutin ka ng susunod na sala habang ikaw ay nasa daan. Anong gagawin mo? Ibig sabihin, pwede ka na magsala sa loob ng sasakyan. Paano kung hindi ako pwede magsujud, hindi ako pwede magruko, kundi nakaupo lang. Pati pagtayo ay mahirap para sa akin kasi yung bus ay pagiwang-giwang. So wala tayong magagawa, kundi magsasagawa tayo ng sala na nakaupo. Walang tubig pangudo. Gaya ng sinabi ko, pwede tayo magtayammum, itapik mo lang itong dalawang palad mo sa dingding ng bus. Itapik mo lang itong kamay mo sa gilid ng bus kung sakali na wala ng paraan para magudo. Hindi mo naman pwedeng parahin yung bus. Pag pinara mo naman yung bus, paano ka makakasakay ulit? Kasi siyempre, paglalakbay mo ay isang one way lang po yung mga bus dyan. Hindi tumitigil ang mga bus dyan. Hindi ka naman makakapara ng sasakyan dyan. Kung pwedeng mangyari ang mga bagay na to, at hindi ka pwede magpaalam na bumaba mo na para magdasal at mauubos yung sala sa daanan, pwede ka na magsala sa bus. Pero may mga bus na dumadaan sa mga stasyon. Pero kung sakali na makakapaghintay po sila sa iyo, magsala po kayo pagdating doon sa terminal. Sa bawat terminal na dadaanan, dapat doon kayo magsagawa ng sala. Kasi obligado po kasi na isagawa natin ang sala ng sa kumplitong kaparaanan nito. Okay? Ngayon, kung usapan ay nasa loob ng sasakyan. Pero kung ikaw ay nasa lupain lamang, meron kang sasakyan, meron kang motor, kumbaga madali para sa yung bumaba, napakadali. Oo. Napakadali magsala. Kahit saan ka abutan ng sala, pwede ka magsala. Wala kang sadyana? Kahit wala kang sadyana. Yung lupa, didikit sa noo mo para magsagawa ng sala,
Bakit mo ikakadiri ang lupa na yan? Malinis po yan. Pwede nga pagtayam mo yan. Yan nga pangudo mo eh. Yung lupa na yan na kung saan iniisip mo na marurumihan yung suot mo, marurumihan yung pantalon mo, makapaglalaba ka naman pagdating. Naglalakad ka sa desierto, naglalakad ka sa kagubatan. Alangan naman na hintayin mo na hindi ka makapagsala dahil mas iniisip mo yung suot mo na madumihan. Mayroon lang mga bagay na dapat nating iwasan na lugar sa pagdadasal. Una, mas bala yung basurahan. Pagka yung basurahan na yan ay talagang basurahan, huwag kang magdadasal doon sa basurahan. Pangalawa, majzara, yung katayan. Yung kinakatayan ng hayop. Huwag kang magdadasal sa kinakatayan ng mga hayop na yan kasi may mga dugo dyan. Pero kung dati ng kinakatayan ng lugar na yan, tapos malinis na siya, wala namang mga dugo, walang problema magdasal doon kasi wala namang dugo eh. Ang tinutukoy natin dito na bawal pagdasalan yung lugar na may mga dugo at kinakatayan ng mga hayop. Pangatlo, na bawal pagdasalan yung libingan. Pagka inabutan ka ng sala na ikaw ay nasa libingan, umalis ka dun sa libingan. Maghanap ka ng lugar na hindi dun yung libingan. Kasi baka mamaya ay mapunta ka sa shirk, sa gawain na pagsamba sa libingan. Iwasan mo na magsala sa libingan. Pangapat, iwasan mo rin na magsala sa daanan ng mga tao. Sa daanan ng mga tao. Maliban kung ang daanan na yan ay hindi na po dinadaanan. Kumbaga daanan po siya dati. Pero ngayon hindi na po daanan. Kasi pag nagsala ka sa daanan, madidisturbo mo yung mga taong dumadaan. Pero kung yung daanan na yan na pagsasagawan mo sala ay daanan po dati, pwede ka magsala. Doon sa libingan, may pinahintulot sa atin na pwede tayong magdasal doon kapag ka salatul janaza. Kagaya ng salatul janaza. Okay? Kung sakali pupunta ka sa libingan para isagawa yung sala para doon sa namatay, pwede yun. Yun ay sa salatul janaza. Pero ang obligadong sala gaya ng duhur, asar, at magdadasal ka doon sa may libingan, bawal yun. 1, 2, 3, 4, 5. Panglima, palikuran. CR. Bawal kang magdasal sa loob ng CR. Lumabas po kayo sa CR. At doon kayo magsala sa labas. At pang-anim, yung bahay ng kamilyo. Yung tirahan ng kamilyo kung saan siya nagpapahinga. Pero yung mga bahay ng baka, bahay ng kalabaw, bahay ng tupa, pagka malinis naman yan, pwede ka magsala. Ang ipinagbawal lang sa atin ng propeta na hayop na lugar niya is bahay po ng kamilyo. Yan po ang pinagbawal niya sa atin. Pero yung bahay lang tupa, kung halimbawa nag-aalaga ka ng tupa, nag-aalaga ka ng kalabaw, pagdating mo doon sa lagayan ng kalabaw mo, at wala kang mapagsalahan, may lupa dyan sa tabi niya, pwede ka na magsala doon. Walang problema. Hindi po bawal yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nahigpit niya pinagbawal ang pagsasagawa ng pagdarasal sa may libingan at saka sa palikuran. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Lahat ng lupain, saan mang lupain sa mundo, masjid yan. Maliban sa libingan at saka yung palikuran. So, ano pa bang dahilan natin para hindi tayo magdasal? At ulitin ko mga kapatid, huwag niyo pong hayaan na maubos po yung salad at kailangan pa makarating ka sa bahay mo. Meron kasi mga tanong na ganyan eh. Ustad, inabutan ako ng Maghrib at Isya. Hindi ko alam bakit inabutan ka ng Maghrib. Bakit inabutan ka ng Isya? Anong dahilan? Ustad, walang tubig. Walang tubig. Yung dingding, pwede ka magtayam mo. Yung lupa sa sahig, itapik mo lang ang kamay mo ng ganyan. Tapos ihaplos mo sa mukha mo ng isang bisis. Tapos sa kanan isang bisis, sa kaliwa isang bisis. Ganyan lang po kadali ang tayam mo. Magsala ka na. Bakit mo ba kailangan hintayin makarating ka sa bahay mo? Makarating ka sa masjid? Makarating ka sa komportabling lugar para makapagsala? Pwede ka magsala eh, kahit saan na lugar. Ustad, nasa jeep ako. Parahin mo yung jeep. Parahin mo yung jeep at makapagsala ka. Parahin mo yung bus kung masakali may masasakyan ka pa. Huwag mong hintayin na saka ka magdasal, makarating ka pa ng bahay mo kasi mauubos yung sala, lalo na po dyan sa Maynila. Napaka-traffic. Napaka-traffic. Aalis ka ng duhur, makakarating ka ng Isya? Hindi pwede yun. So, bumaba ka, makakasakay ka pa naman ulit. Yan ay sa mga lugar na hindi naman delikado at pwede ka pang sumakay ulit. Kaya, wala nang dahilan para magdahilan ka at hindi ka magsagawa ng sala. Inabutan ka ng sala sa mall, maghanap ka ng lugar dyan sa mall. Di sa mga gilid-gilid, pwede ka naman magsala dyan. Hindi naman bawal yan eh. Hindi naman kailangan, may sadyada ka pa bago magdasal eh. Sa park, doon ka pumunta sa lugar na hindi daanan ng mga tao, magsala ka doon sa may park. Sabi ni sister, kasi ustad, panunuorin ako ng mga tao. Hindi, nakalabas ka nga eh, tapos pag magsasala ka, hindi ka pwede panuorin. Pinapanood ka nga ng tao, naglalakad eh. Tapos pagdating ng sana, hindi ka pwedeng panuorin. So, ang pagsasala ng babae, hindi aurat yan.
Yung pagruko mo, pagpatira pa mo, hindi po orat yan. Maliban kung wala kang suot. Eh, hindi naman pwede yun na magsala ka na wala kang suot. Now, hindi ka nakahijab. Mapalalaki man o babae, kahit saan ka abutan ng sala, magsala po kayo. Walang tubig, magtayamum po kayo. So sana po ay maging dagdag po na kaalaman nito sa mga kapatid natin. Napakagaan po ng Islam. Napakadali po ng Islam. Kaya wag po natin pahirapin. Wag po natin gawing mahirap ang religion natin. Napakadali po. So sana po ay makarating po ito sa mga kapatid natin para po hindi po maubos yung sala kasi may mga kapatid tayo nauubos yung sala sa kanila. Hindi ko alam bakit inaabot na sila ng Maghrib, hindi pa rin nakapagsala. Yung security, kung tutusin po yung security, na hirap na magpaalam, madali lang po mga kapatid, sa oras ng pagkain, magpaalam ka na. Paalam ka, magsala ka lang. Ilang minuto lang naman, 5 to 10 minutes, napakadali na magsagawa ng sala. Bakit kinakailangan mo 30 minutes isang sala? 20 minutes? 5 to 10 minutes, makapagsala na po kayo. So wala pong dahilan para ipagpaliban natin ng sala. Wala tayong dahilan para ipagpaliban natin ng sala. Imposible. Sa totoo lang, imposible po na mula umaga hanggang bago lumubog yung araw, wala kang bakante. Anong trabaho yan? Na mula umaga, hindi, pati pagkain mo, hindi, wala ng oras. Pag nagkaroon ka na bakante after duhur, kasi tanghali, pagkain yan eh. Bakit hindi mo i-grab yung oportunidad sa oras na yan na magsala muna? Then magkakain ka. Hindi yung pagkain lang, tapos hindi mo bibigyan ng oras yung sala. Okay, malilit ako. Mababawasan ako ng sahod. Magkano? 50 pesos, 100 pesos. Aanihin mo yung, kukumplituhin mo yung sahod mo. Malaki naman ang kasalanan mo. Mas mainam na mabawasan ka ng sahod ng ilang piso lang na hindi mo yung kayang bayaran sa kabilang buhay. Yung sala na nainiwanan mo. Yung piso, 100, 200 pesos na nabawas sa'yo, ay papalitan sa'yo ng Allah yan. Man taraka shay'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Ang sino man na nag-iwan sa isang bagay, iniwanan mo yung pera na yan, yung kaltas na yan, para lang sa Allah, papalitan ng Allah yan na mas mainam pa yan sa nawala sa'yo. Tandaan mo yan. Okay, so hanggang dito na lamang po mga kapatid. Pakishare na lang po ang video na to. Sana po ay makarating po sa ibang mga kapatid natin para hindi nila maisip na napakahirap ng Islam, napakadali ng Islam. Huwag nating hayaan na matapos ang duhur at asar, abutan tayo ng Maghrib. Hindi po pwede na hindi mo maisagawa ang duhur at asar at abutan ka ng Maghrib. Hindi po pwede yun. Bago dumating ang Maghrib, dapat po maisagawa mo na ang duhur at asar sa kahit anong paraan. Gawin po natin ang lahat ng magagawa natin. Hindi po pwede na magpagsama-samahin mo yung sala. Kung gusto mo mang pagsamahin ng sala, ng dalawang sala, ay duhur at asar lang. Hindi pwedeng isama yung Maghrib. Kaya hindi pwede na abutan ka ng Maghrib na hindi ka nakapagsala ng duhur at asar. Okay? So, ulitin ko po. Ang tayamum po pagka wala po tayong tubig. Yung iba kasi late na po pumasok. Halimbawa, walang tubig. Okay? Napakadali po. Sa puno, sa dingding, sa sahig, saan mang buhangin, basta pa may buhangin. Halimbawa, ganito lang po kadali. Halimbawa, ito. Ganito lang po ang tayamum. Ipalo ko lang to. Ganyan. O, itapik ko lang sa lupa. Then, isang bisis lang po. Then, ihaplos ko ng isang bisis. Isang bisis lang sa muka. Then, sa kanan. Ito, kanan po kasi, nag-a-appear yata sa camera nyo. Kaliwa, kanan. Then, kaliwa. Ganun lang po. Yan ang tayamum. Para ka nagsala. Para ka nagwudu. Halimbawa, hindi ako nakaligo, nilabasan ako, nagipagtalik ako sa asawa ko. Kailangan ko maligo. Magtayamum. Hindi mo kaya magsala dahil may lumabas yung similya, sperm cell. Katatapos yung magtalik ni misis mo, walang pagligo. Napakadali, itapik ka. Isang misis, o sa sahig. Basta may alikabok, o sa dingding, o kaya ay sa may lupuno, basta may alikabok, o sa dingding ng bus, sa dingding ng eroplano, itapik mo ng isang beses, then ihaplos mo ng ganyan, then sa kaliwa ganyan, then sa kanan, then magsala ka na. Yan ang tayamum. Napakadali. Kung sakali naman na mangyari na ikaw ay hindi ka biyahero, hindi ka naglalakbay, hindi ka biyahero, at hindi ka naglalakbay. At wala nang paraan kasi talagang delikado po yung trabaho mo. Halimbawa, security, doktor, yung nurse na nagbabantay ng mga pasyente na hindi nila pwedeng iwanan ng kanilang yung mga nagluluto na pwedeng masunog yung kanilang mga niluluto. Pwede mong pagsamahin ng dalawang sala. O kaya may sakit.
Pero kumplito po yung mga hindi po biyahero, hindi nyo po pwedeng paiksiin po ang sala. Apat po yung sala nyo Yung iba kasi pinapaiksi nila yung sala nila. 4 na raka yung duhor, then Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, then isunod mo yung asar. 4 na raka ulit. Yan ay kung hindi ka biyahero. Pero kung ikaw ay biyahero, yung 4 na raka, pwede mong gawing 2 raka. Yung duhor, pwede mong gawing 2 raka. Then, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Then, isunod mo na naman yung asar. Then, 2 raka ulit. Yan ay kung ikaw ay nasa paglalakbay na malayo po ang pinuntahan mo. Lumabas ka na sa lugar mo, sa bayan mo. Pero kung ikaw ay nasa lugar mo lang naman, dyan ka lang naman umiikot sa loob ng Maynila, diyan ka lang umiikot sa loob ng Cebu, sa loob ng Zamboanga, sa loob ng Maynila, sa loob ng Iloilo, sa loob ng Davao, hindi mo pwedeng paiksiin ang sala. Dapat kumpleto pa rin po ang sala kung pagsasamahin nyo po. Kung sakali may mabigat kayong dahilan. Yan. Ustad, pwede po ba pagsamahin ang Maghrib at Isya, oras ng pagluluto at okay, kung sakali po na hindi mahirap po para sa inyo na mabigyan ng oras ang sala dahil nagtatrabaho po kayo sa inyong amo sa labas ng bansa at mahirap na magpaalam sa kanila. So dito, kapag mangyari ito, kasi hindi nauunawaan kasi natin ng mga OFW na may mga amo na kapahamakan kasi nangyari sa kanila. So dito, pwede niyong pagsamahin ang sala. Kung wala na pong paraan na mapagsagawa kayo ng sala sa oras niya. Duhur, 4 na raka, isunod mo agad yung asar. 4 na raka. Pag naman hindi mo kinaya, pwede kang magsala doon sa oras ng asar, magduhur ka muna, then asar, isunod mo yung asar. Yan ay sa may mga mabibigat na dahilan. Pero kung may mga bakanting oras po kayo, may para sa pagkain, para sa konting pagpapahinga, hindi po pwedeng gawin na pagsamahin niyo po yung 2 sala. Okay, so inshallah malino po ito mga kapatid. Sana po ay nakadagdag po sa inyong kaalaman at huwag na po tayo magdahilan sa susunod po na mga pagkakataon na sasabihin natin na hindi ako makapagsala tapos sasabihin mo ay ganito ganyan. Napakadali po ng Islam, napakagaan po. So dito, tanong ko lang po, Ustad, di po ba pwede pagsamahin ng sala, example from Duhur to Isya? Ay, hindi pwede. Brother Abu Ahmed, hindi pwede yon. Hindi po pwede na pagsamahin po ninyo ang Duhur hanggang Isya. Bawal po yun. At hindi po yung ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasalanan po yon na isasama mo na, pagsabay-sabayin mo na. Ganyan ang sala ng Shia. Ang Shia, pinagsasabay-sabay nila lahat mula umaga hanggang gabi. Ang pinahintulutan lang po sa atin, Duhur at Asar lang. Hindi pwedeng abutan ka ng Maghrib. Then, Maghrib at Isya. Hindi pwedeng abutan ka ng Fajr. Yan lang po yung mga pwede natin pagsamahin na sala kung may maroon tayong mabibigat na dahilan. Wallahu a'lam. Ustad, paano po kung nahuli sa pagsasala sa Asar at inabutan na po ng Maghrib? Maari po bang isala ang Asar sa oras ng Maghrib? Brother Kaka-Inda, kapag inabutan ka, ano ba yung tawag dyan? Pagka inabutan ka ng Maghrib at hindi ka nakapagsala ng Asar, mag-Asar ka muna. Dinisunod mo yung Maghrib. Yan po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, maliban po kay Imam Abu Hanifa kasi sunna lang po sa kanya na unahin mo yung nauna. Pero ganun pa man, ang unahin po natin ay nauna kasi yan pong ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung hindi po siya nakapagsala sa Gazwatu Khandak, yung labanan sa Khandak, hindi siya nakapagsala ng Duhur, then Asar, then Maghrib, pinagsunod-sunod niya lahat yan. Hindi niya inuna yung Maghrib muna. Nagduhur muna siya, din nag-Asar muna siya, din nag-Maghrib muna siya. Yan. So yung mga sala po na hindi natin naisagawa dahil nakalimutan natin, dahil natulugan mo, okay? Palitan niyo po agad yan. Halimbawa, hindi ka nakapagsala ng duhur, naalala mo, Maghrib na. Magduhur ka muna, din isunod mo yung Maghrib. Ganun po kadali. Yan po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man nasiya ang salatin, aw nama anha, falusalliha, idha dakaraha, fala kafarata ila dhalik. Kapag nakalimutan mo yung sala, hindi mo maalala, o kaya natulugan mo, at naalala mo ngayon, kahapon mo pa yung sala, naalala mo ngayon, oras na po ng Fajr, oras na ng Duhur, naalala mo yung Maghrib noon na hindi mo nasagawa, isagawa mo na agad-agad ngayon, ura-urada. Pero may mga nagsabi na pa-iiksiin daw, bakit mo babaguhin yung sala? Kung kahapon yung sala Duhur, 4 na raka pa rin po yan, hindi nyo po pwedeng bawasan yan. Kumpleto pa rin po, bawal pong bawasan yan. Wala po kayong dahilan para bawasan yan. Okay, brother, ano po talagang tamang sala sa sala? Ilang raka po Fajr, Duhur? Siguro bago po si sister. Ang Duhur po 4 na raka, ang Asar 4 na tayo, ang Maghrib 3 tayo, ang Isya 4 na tayo, at ang Fajr 2 tayo po.
Actually, sana po may guide natin itong sister kasi baguhan lang po siya. Kagaya sa akin, Ustad, nag-aaway kami ng amo kong babae dahil sa pagsasala kasi daw may trabaho. Grabe naman. Ito nakakalungkot, may mga amo na ganyan. Instead na sila yung magdadawa, sila yung magtuturo ng Islam, mga Muslim pa naman, eh sila pa yung nagiging pasaway. So, normal po yan, Sister Gerald. Ay, Sister Gerald Lawa. Normal po na may mga Arabong ganyan. Instead na ituro sa iyo ang Islam ay sila pa yung bahamak, ika nga sila pa yung pasaway. Kaya yung mga Muslim ngayon, mga kapatid natin, nagiging guide nila yung mga Arab. Sabi nila, Ustad, nakita namin ng mga Arab, nagbo-birthday, nagdiriwang, ganito yung ginagawa, nagsasayaw, nagmumusika. Hindi po basihan yung mga Arab. May mga pasaway talaga sa kanila. Hindi po silang basihan sa Islam. Ang basihan natin ay Quran at Sunnah lang. Halimbawa, pinagsama ko ang duhur at asar at maghrib. Pwede po ba dahil gabi na ako nakauwi? Sister Atuan, wag niyo pong ugaliin yan kasi mali po yan. Hindi po pwede yan na abutan ka ng maghrib at hindi ka nakapagsala ng duhur at asar. Mali po yan. At hindi po yan ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinasadya niya na abutan siya ng magabi na hindi makapagsala ng dalawang sala sa araw. Dapat po, sister, gawan niyo po ng paraan na may sagawan niyo po ang duhur at asar sa araw bago po kayo abutan ng maghrib. Hindi po pwede yon. Wallahu a'lam. Halimbawa po ng travel career to Philippines, paano mo isagawa ang sala sa loob ng airplane, hindi mo alam ang kibla? Una, Sister Rehan, tanungin mong stewardess. Sabi mo, stewardess, saan po, ma'am? Saan po yung kibla? Sabi niya, dito banda. Pag hindi niya alam, magtanong ka sa pinakamalapit na pwede pagtanungan, saan po tayo ngayon patungo? Saan po yung Makkah ngayon? Tanong mo lang, sister, saan yung Makkah? Kasi yung Makkah, yun ang tungo natin, yun ang kibla. Okay? Then pagkatapos, tanungin mo siya kung pwede ka magsala. Mayroon bang bakanting lugar sa eroplano? Doon ka magsala. Pag walang bakante, hindi sila papayag, doon ka magsala sa upuan mo. Ganun lang po kadali. Allahu alam. Ano ang pinaka-jamhur ng mga patungkol po sa paglalakbay? Ang tanong ko lang po. Ang karamihan po sa mga ulama ay 80 kilometers. Ang karamihan po sa mga ulama, Brother Amir, ay 80 kilometers. Pero ang pinakamalapit po sa tama ay wala pong limit yan. Basta po, nakalagpas na po kayo sa lugar at matatawag po na biyahero po kayo, matatawag po ay, kumbaga magbabaon ka na, lalabas ka na sa lugar mo, yan po ang pinakamalapit sa tama. Okay? So, yan po ay pananaw ni Ibn Hazm at ilan sa mga ulama natin na kapag ang paglalakbay na yan ay pakiramdam mo ay kailangan na po ng baon, isa na po kayong biyahero. Okay? Kasi hindi naman natin natatansya lahat ng pinupuntahan natin ng lugar na sabihin pa natin na kinakailangan 80 kilometers dapat. Opo, wallahu a'lam. Malaki bang kasalanan ko kasi noong bago pa ako ng Islam, nagsasala ako sa CR dahil tinatago ko. Okay, bawal yon. Bawal yon. Hindi po pwede yon. Kasalanan po yun, Sister Aisha Ocrito. Ngayon ay huwag nyo na pong ulitin yun, ha? Huwag nyo na pong ulitin yung ganung paraan ng pagdarasal. Okay? Hindi lang po, ha? Okay, so 4 raka'ah na sunnah before duhur. Paano, Ustad? Bilang ba salat duha, please paki-explain. Yung 4 raka'ah before duhur, tag dalawang raka'ah po. Ang mga sunnah po, sa araw at gabi, dalawang raka'ah. Salatun nahari matna wa salatul layli matna, tagda dalawang raka'ah lang po. Maliban kay Imam Abu Hanifa. Si Imam Abu Hanifa kasi, pwede sa kanya diri-diritso po yung sala. Halimbawa, duhur, 4 na raka, pwede sa kanya diri-diritso 4, isang bisis na lang magsalam. Ang karamihan sa mga ulama, tag dalawang raka'ah po. Okay, so hatiin niyo po sa tagda dalawang raka'ah. Wallahu a'lam. Tanong ko, may lakad po kang 15 minutes, 15 kilometer from bahay namin at oras na po ng sala ng duhur. Pwede po bang isabay ang salatu duhur at asar? Actually, yung 15 kilometers, hindi po yan pasok. Hindi po yan pasok, Brother Ryan. Kaya magsala po kayo ng duhur sa tagdang oras nito at asar sa tagdang oras nito. Huwag niyo pong pagsamahin ang dalawa na yan. Kasi hindi po yan, hindi pa siya pasok sa pananaw ng karamihan sa ating mga ulama. Okay. So mga kapatid, magpapaalam na po ako. Pag-share nyo lang po ang video na to. Sana po ay marami po kayo natutunan at napulot po sa tinalakay natin ngayon. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.